Nais ko pong magbahagi ng isang kwentong karanasan ng isang tiyahin ng kaibigan ko, taga Quezon. Taong 1982 nang ito ay mangyari. Kakatapos lang ng kursong nursing ni Tita Cynthia. Nakakaisang buwan pa lang sa hospital nang pakiusapan siya ni Ma'am Clara, ang kanilang head nurse, na maging pribadong nurse ni Doña Silva. Si Doña Silva ay nakatira sa lumang mansyon nito sa bayan ng Quezon. 20,000 kada buwan ang sweldo. Mas malaking hindi hamak sa sweldo mo sa hospital. 4 ang kanilang utusan. Kasama na ang mayordoma. Ang Doña ay nag-iisa lang na aasikasuhin. Kumbinsi pa ni Ma'am Clara. Si Doña Silva ay isang byuda. Bigla raw ng hina ang Doña na magkaroon ng sakit na hallucinosis, isang kondisyon na kung saan ay nakakaranas ng halusinasyon ng isang pasyente. Tulad na lang ng nakakarinig ng mga iba't ibang boses at nakakakita ng kung ano-ano na hindi nakikita ng iba. Nagkaroon lang siya ng ganyang sakit na mag-away ang anak niya. Pinalayas ni April si May. Kaya napilitang magtrabaho si May sa Amerika. Yan ang pagkakakwento kay Tita Cynthia na mayordomang si Aling Vilma. Napag-alaman din ng dalaga na araw lang ang itinatagal ng mga pribadong nurse ng Doña. Dahil hindi kaya ng mga ito ang sobrang puyat at serbisyo tuwing aatakihin ng halusinasyon ang Doña. Napaupo sa kaba ang dalaga. Kung hindi lang talaga niya kailangan ang malaking sweldo para mapag-ipunan ng planong pagpapaopera sa puso ng ina, ay aatras na rin siya ngayon pa lang. Pagtiyagaan mo muna. Dating masama kasi ang ugali ng Doña. Kaya nga raw namatay ng maaga sa sama ng loob ang kanyang asawa. Pero sabi ni April, unti-unti nang bumabait ang mama niya ngayon. Magandang karanasan din yung plano mong pagtatrabaho sa ibang bansa at pangako, tutulungan kitang ilakad sa ahensya ng kaibigan ko. Iyon ang pangako ni Ma'am Clara sa kanya. Basta pagbigyan muna ang pakiusap nito na alagaan ang Doña. Si April kasi at ang head nurse ay magkaibigan. Kapag pinapaliguan at binibihisan ay katuhatulong ni Cynthia si Aling Vilma. Hindi na kasi kayang bumangon mag-isa ng Doña. Kailangan ding buhatin ito para maisakay sa wheelchair. Malaki ang mansyon, kaya marami ring utusan. Sa pagtira sa mansyon ay nalaman ni Cynthia na si Danilo ang napang-asawa ng anak na Doña na si April, ang dating family driver ng mga ito. Matapos ang kasal, ilang taon na ang nakaraan, ay ipinagpatuloy ni Danilo ang kinukuhang kurso sa kolehiyo. Iyon daw ay para makatulong ng husto kay April sa pangangasiwa ng mga negosyo ng Doña sa Manila. Business Administration ang kurso ng lalaki. Sa malaking kwarto ng Doña ay may isa pang malaking kama kung saan natutulog si Tita Cynthia. Maayos naman ang mga naunang gabi sa pagbabantay sa Doña. Nag-umpisa ang kalbaryo sa mansyon ng makaraang 1 linggo. Akala ni Tita Cynthia ay nanaginip lang siya nang tinatawag siya ng Doña. Pero nagisnan niyang pasigaw na siya na tinatawag nito. Napabalikwas ng bangon ang dalaga at tinungo ang kama ng matanda. Marahan siya nitong niyugyug sa balikat. Ma'am, nananaginip po kayo. Gising po. Gising ako, iha. Dinig na dinig ko at kitang-kita ko sila. Nakadamit sila na itim. Ang isa ay may hawak pang malaking karit.
parang karit ni kamatayan. Hapong-hapo si Doña Silva at nangangatal sa takot. Nanayuan ng balahibo ang dalaga. Nakaramdam siya ng takot kahit napakaliwanag naman ng ilaw sa silid nila. Sinong sila? At anong sinasabi nila? Tulad ng dati, malapit na raw akong mamatay. Sila raw ang susundo ng kaluluwa ko. Malakas ang boses nila. Natatakot ako sa mga halakak nila. Tinatawag kita, pero ang tagal mong magising. Sinikap na baliwalain ng dalaga ang panunumbat ng Donya. Nabanggit kasi ni April at Aling Vilma na iyon ang laging sinasabi ng Donya tuwing naghahalusinasyon. Nang sumunod na 2 gabi ay paulit-ulit na nangyari ang ganong eksena sa matanda. Ba't ang tagal mo ring magising, Cynthia? Ang lakas-lakas ng tawag ko sa iyo. Pareho ka rin ng mga nauna ko. Katulong, muling sumbat ng matandang si Donya. Muling humingi ng paumanhin ang dalaga. Pero sa likod na kanyang isip ay naroroon ang pagtataka. Simula pa kasi ng bata ay mababaw ang kanyang tulog. Agad nagigising sa mumunting ingay lamang. Hindi naman siya uminom ng bitamina para maging ganon na sobrang himbing sa pagkakatulog. Tumanggi na ang Donya na painumin siya nito ng gamot na nagpapakalma sa sakit nito. Lalo lang daw lumalala ang sakit tuwing umiinom ng gamot. Ang gusto ko lang sana ay ang bumalik dito ang aking anak na si May bago ako ay sunduin ni kamatayan. At humagulgol sa iyak ang Donya. Muling kinilabutan ang dalaga. Matutulad din yata siya sa mga naunang araw lang ang itinagal ng mga nag-aalaga sa Donya. Kung buong puso niyo naman hong pinagsisihan ang kasalanan niyo, ay mapapatawad din niyo ng Diyos, ma'am. Kaya nga patawarin niyo na rin ho ang sarili niyo nang makapamuhay na kayo na maligaya. Hindi na niya alam kung saan niya nabasa ang magandang payong iyon. Basta, kailangan niyang mapakalma ang Donya dahil kung hindi, baka mauna pa siya na mahimatay sa nervyos. Tuwing linggo lang, kung umuwi ang mag-asawang April at Danilo, sa 2 araw na pamamalagi ni April sa mansyon, ay oras lang ang ginugugol nito sa pakikipag-usap sa ina. Maliban sa ayaw siyang kausap ng Donya, marami pa siyang inuuwing trabaho mula sa opisina nila. Ma'am April, makabubuti hong pauwiin niyo na rito ang kapatid niyo. Malaking may tutulong sa presensya niya ang muling pagpapalakas sa mama niyo. Minsan ay nabanggit niya sa amo. Wala na ho akong tiwala sa kanya, Miss Cynthia. Seryosong sagot ng babae. Isa siyang psychiatric nurse, pero wala rin siyang naiambag para mapigilan ang paglala ng sakit ni mama. May palagay nga ako na gusto niya rin siyang mamatay ang mama ng maaga, na siyang makuha na niya ang kanyang mana. At isa siyang traidor. Ayoko nang tumuntong pa siya rito sa pamamahay ko. Kumusta na ho ang lagay ng mama, Dok? Baling naman ng babae sa doktor nirekomenda ng asawa nito. Unti-unti na hong nakakontrol ang sakit niya. Basta tuloy-tuloy lang ang pag-inom ng ibinigay kong gamot. Diba, Cynthia? Ano, doktor? Nabumaling naman sa kanya. Alanganing napatango ang dalaga. Kabaliktaran yata ng sinasabi ng doktor. Katunayan, mas mahimbing ang naging tulog ng Donya na nagdaang gabi nang hindi niya ito pinilit na painumin ng gamot. Sige na ho, mama. Pumayag na ho kayong doon na rin sa Maynila tumira. Kasama namin ni Danilo. Doon ay maaalagaan ka namin ng husto. Sa mga espesyalistang doktor na lagi tayong makikita. May kung ilang ulit yatang narinig ni Tita Cynthia ng pakiusap ni
April sa ina. Ngunit nanatiling matigas ang puso ng Donya. Ang gusto ko ay ang pauwiin mo rito, si May, dahil siya na lang ang kakampi ko sa bahay na to. Nalaman ng dalaga na si Donya ay malaki ang sama ng loob dahil sinuway ni April ang payo nito na huwag magpakasal kay Danilo. Pera lang ang habol ni Danilo sa anak ko. Cynthia, lolokohin lang siya na to, sabi ng matanda. Pero bakit ho ba nag-away si April at si May, ma'am? Lakas loob niyang tanong. Gusto niya mabawasan ang maraming katanungan sa kanyang isipan. Nagsumbong si Danilo kay April na inakit daw siya ni May. Nahusto ang galit ng anak ko. Pinalayas niya si May, kaya alam kong baka na lahat iyon ni Danilo nang mawala rito si May, dahil alam niyang kahit ampun ko si May ay may mamanahin din siya mula sa akin. Sa makatuwid, parehong sampid lang sa pamilya sina Danilo at May. At dahil doon ay pwede nagkakainggitan sila dahil milyon-milyon ang mamanahin sa loob-loob ng dalaga. Muli ay nakiusap ang Donya kay Tita Cynthia na huwag itong painumin ng gamot dahil yun daw ang nagpapalala sa sakit niya. Pinagbigyan lang ulit niya ang hiling ng Donya. Sa loob-loob niya, bukas na bukas din ay aalis na siya sa mansyon. Hindi na niya kinakaya ang puyat at nervyos. Idagdag pa ang bigat ng mga problema ng pamilya nito. Tinapunan na lang ng tingin ang himbing na himbing sa pagkakatulog na Donya. Di yata nakakabuti pa nga ang hindi nito pag-inom ng gamot. Nahagip ng tingin niya ang baso ng gatas na ipinatong kanina ni Aling Bilma sa lamesita malapit sa kanyang kama. Nakaligtaan pa na niyang inumin iyon. Iyon ang gatas na ipinigay sa kanya kanina. Nagmamagandang loob kasi si Aling Bilma na ipagtimpla siya ng gatas tuwing gabi para maging maganda raw ang kanyang tulog. Babangon sana si Tita Cynthia para inumin iyon. Nang biglang unti-unting pagbukas ng pintuan sa kanilang silid. Napako siya sa pagkakahiga na makitang pumasok ang dalawang nakaitim na kapwa may talakbong sa ulo, kung kaya't hindi niya na nakita ang mukha ng mga ito. Ang isa ay may hawak pang malaking karit. Nanlamig ang buong katawan ng dalaga. Nanigas ang panga niya sa matinding takot. Nanigas din ang mga paa at kamay niya. Dumiretso sa kama ng Donya ang dalawa. Inumang pa ng isa sa leeg ng Donya ang hawak na karit. Nagising agad ang Donya nang tawagin ang boses ng babae. Malapit ka nang mamatay. Ako ang susundo sa iyo. Pagkatapos ay humalakhak ito ng matinis. Sumabay pa ang isang may hawak ng karit. Maladamon yung halakak din ang nagmumula rito. Namatyak na mga ito, ang takot na Donya, ay tinungunan ng mga ito ang pintuan. Cynthia! Cynthia! Napaluhod pa siya ng pagbangon ng kanyang kama. Nawalan pala siya ng lakas sa mga tuhod sa sobrang nervyos nito. Naabutan pa ng paningin niya ang likod na isang dalawang entidad na papalabas ng pintuan. Dali-daling dinaluhan niya ang parang di na makahingang Donya. Narinig mo sila. Nakita mo rin sila, diba? Nakailang iling ang dalaga. Sa sobrang takot ay hindi na niya alam ang isasagot sa Donya. Nang makatulog muli, ang Donya ay agad niyang dinala ang baso ng gatas sa kusina. Pininom niya iyon sa isang alagang pusa sa bahay na iyon. Segundo lang ay nahimbing na sa pagkakatulog ang pusa. Kumpirmado na may pampatulog ang nilalagay sa kanyang gatas.
Kaya pala hindi agad siya nagigising tuwing hihingi ng tulong ang Donya. Marahil ito rin ang ginagawa ni Aling Vilma sa mga naunang nurse sa kanya. Maaga pa ay tinawagan na ni Cynthia si April at ipinagtapat nito ang naganap ng nakaraang gabi. Nung una ay ayaw pang maniwala ng babae, pero sa bandang huli ay naniwala na rin ito sa sinasabi ni Tita Cynthia. Noong mga oras na yun ay dumating si April kasama ang mga pulis. Nagulat pa sina Aling Vilma iba pang mga kasamahan nila sa mansyon. Hinuli ng mga pulis si Aling Vilma. Nang una ay tumatanggi pa ang matanda, pero nang kumprontahin niya ito at kumpirmihin ang boses nito na narinig niya nang takutin ang Donya, ay hindi na ito nagkaila. Tiniyak naman ni Cynthia na nagugulimihan ng Donya ay wala siyang sakit na hallucinosis. Lahat ng naririnig at nakikita nito ay totoo. Napaamin din si Aling Vilma na ang utak na lahat ay si Danilo. Nadiscover ring malayo magkamag-anak sina Aling Vilma at Danilo. At ang bagong doktor ay kakutsaba rin na lalaki. Pinapalitan nito ang laman ng kapsula ng isang uri ng hallucinogen drugs na makakatulong na lalong maghalusinasyon ng pasyente. Hindi aksidente ang napisil kong pagpapadala mo dito, Cynthia. Ginamit ka ng Diyos nang matapos na ang kasamaan dito sa mansyon. Yun ang sabi ni Ma'am Clara na head nurse na nagdala kay Cynthia na kaibigan ni Ma'am April. Nang isama niya ito sa pagdalaw sa mansyon sa kanyang ina. Hindi naman lubos ang kasiyahang nadarama ng dalaga sapagkat hindi pa kasi umaamin si Aling Vilma kung sino kasama nitong may dala ng karit. Ayon sa mayordoma, siya lang ang talagang mag-isang nananakot sa Donya. Hiniwalayan na ni April si Danilo at ipinakulong din kasama ng doktor at Aling Vilma. Pinauwi rin niya ng Pinas si May. Muli silang nagkasundong magkapatid. Inako rin ng Donya ang gastos sa pagpapaopera sa puso ng ina ni Cynthia. Ito raw ang pabuya na karapat-dapat at kabayanihang nagawa ng dalaga. Ang dalaga pa rin ang pribadong nurse ng Donya. Pumayag na rin sa wakas ang Donya na ibenta nila ang mansyon at sa Maynila na rin tumira kasama ng mga anak. Nabunutan naman ng tinik ang dalaga. Kahit natuklasan na rin ang misteryo sa mansyon, ay hindi pa rin mapalagay ang loob niya. Papalabas na ng gate ang kotseng sinasakyan nila. Nang maisipan lingunin ni Cynthia sa huling pagkakataon ang mansyon. Nahagip ng paningin ni Cynthia ang malaking anino ng karit sa bintana ng kwarto ng Donya. At napakurap lang siya, bigla na lang itong nawala. Diyos ko! Napausal na sabi ni Cynthia. Ano kamo iha? Usisa ng Donya na lumingon sa kanya. Kako, tama ang desisyon niyong lisanin natin ang mansyon. Ma'am, sambit ni Cynthia. Na sa kabila na lahat ay patuloy pa rin ang pagkabog ng dibdib ni Tita Cynthia sa mga nakita. At sa kanilang paglipat sa Maynila ay naging maayos na ang takbo ng buhay ng pamilya ng Donya. At doon ay lalo ring naging maganda ang samahan ng magkapatid ngayong wala na sa buhay nila si Danilo at ang mayordoma. Dito ko na po tatapusin ang kwento ng aming kalapitbahay na si Tita Cynthia na tita ng aming kalaro na madalas po ay nagkwekwento sa amin. Maraming salamat po at sana po ay mapili nyo ang aking kwento.